Oh! Oh! Andito ako ulit. Ang bilis ng upload, no? Aba, parang siniseryoso mo nga to talaga. Syempre, boy. Sinabi ko nung nakaraan na meron tayong types of files. At makikita natin ang mga to using the ls command. We just need to type ls-l. Ayun na. Ang pinakaunang character na makikita natin sa result sa first column ay ang type of file. Marami ang mga ito. Pwede nating umpisahan sa regular file, symbolized by dash. Ang mga files na ito ay yung mga files na nagagamit ng user such as documents, pictures, videos, applications, at commands na diniscuss natin since episode 1. Ang mga ito ang most common type of file na makikita sa Linux. Tapos we have another type, ang directory. Ang directories o folders, kung tutuusin, ay pwede din nating itrato as a file. It is symbolized by the letter D character. Wala itong data. At ang laman lang nito ay list of file names na nasa loob. At ang kanilang mga respective inodes. Ang inode nga pala ay isang data structure na naglalaman ng mga metadata ng isang file. For example, ang file type, permission, file size, timestamp, at ang pointer sa actual data ng isang file ang mga metadata na nasa loob ng inode. Tinutulungan nito ang file system na bigyan ng marami pang detalye ang isang file. Sa Linux, lagi may kasamang inode ang isang file. Mabalik tayo sa types of files, ay meron din tayong tinatawag na device files, gaya nga ng sinabi ko from last episode. May dalawang symbols for device files, ang C at ang B. Ang C ay ang character device files gaya ng keyboard, at ang B naman ay for block devices o mga storage device. Ang purpose ng mga ito ay magsilbing medium of interaction ng isang device at sa ating mga users. For example, ay gusto natin makipag-usap at gamitin ng isang storage device such as a hard drive. Gagamitin natin ang device file nito para makapag-interact ang ating command dito. More into that pagdating natin sa administration lessons. So, nakaapat na tayo. May mga iba pang types of files, but the last type na gusto kong i-discuss ay yung symbolic link or symlink. Ang file na ito ay isang reference sa isang file. Para itong desktop shortcut sa Windows kung tutuusin. Ngayong alam nyo na ang mga types of files, ay dapat malaman nyo rin kung paano mag-create, mag-modify at mag-delete ng mga to. Sa pag-create ng isang file, ang pangalan nito or the file name ay maaaring magkaroon ng ASCII characters except sa /. Dahil ito ay ginagamit natin sa pag-navigate ng mga folders as we discussed from the last episode. Ang mga file names din ay case sensitive at bawal din ang mga special characters sa pangalan gaya ng exclamation mark, greater than, or less than, at iba pa. Trivia nga pala. Ang mga files sa Linux ay hindi kailangan ng mga extension names sa dulo kagaya ng sa Windows or early iterations ng DOS operating systems. Ang sinasabi kong extension names ay yung mga .txt, .doc, .png, .jpeg at iba pa. Paano ba kami mag-create ng file? There are 3 ways that I can think of. Una at ang common way ay gumagamit tayo ng editors such as Notepad or its Linux equivalent na VI, Emacs or Nano. The other way is by using touch command. This command will create an empty file, for example, touch file1. Nagagamit din ang command na ito to update the modification timestamp ng isang file. At ang pangatlo ay by using redirection.
We will learn more about redirection sa next lectures natin. Ay, hindi ko pala na-discuss kung ano ang file metadata, no? Let's see them gamit again ang ls command, ls-l. As you can see, meron itong 7 columns. Ang first column ay ang type of file plus the permissions. Ang second column naman ay the number of hard links associated to the file. I-discuss natin ang permission at hard links sa next chapters. Third column is the user owner of the file. Fourth column as the group owner of the file. Fifth column is the size of the file in bytes. Sixth column naman para sa last modification date ng file, kung kailan ito last na na-update. And finally, the name of the file for the last column. O nga pala, we are able to know these things because ito ang na-store sa mga inodes. Paano pag ayaw ko na sa file at gusto ko na siya burahin? Ang pag-delete ng file is done by using rm command. Warning! Ang paggamit ng rm ay permanente at madalas na pinagmumulan ng mga jokes sa internet. We use the command rm and then the file name. rm file 1. Kung gusto naman natin i-delete ang isang folder, we add the option -r para recursive. rm-r folder 1. A common option din with rm is the -f option or the force option. As the word implies, wala nang tanong-tanong pa, i-delete na yan, boy! Goodbye, production. Taran! Teka, habang andito na lang din tayo ay alamin na natin kung paano nga ba mag-copy and paste at paano rin mag-move ng file. Ang command for copying files ay cp. Sa mga ganitong command na ating aaralin, laging tandaan na ang syntax ay command, space, source, space, destination. Ito ang general format ng mga command sa Linux kapag gumagamit ng previous at next state. Pagdating sa cp command, ang syntax ay cp and then source file such as file 1 and then destination file. Maybe gusto natin i-paste ang contents to a new file name named file 2 or maybe i-paste sa ibang directory using a different name. Or kung same name naman, we just put in the target directory. Para mag-copy ng folders, gamitin ang option na -r. For example, cp-r folder 1, folder 2. Sa pag-move naman ng files, we use the mv command. Ganun din ang format ng mv. mv and then source, tapos the destination. If you want to move file 1 to our downloads folder, the command will be mv file1 /downloads. Magagamit din ang mv sa pag-rename ng isang file. Ang mv file1 space file2 will result sa pag-rename ng file 1 to file 2. Okay, dyan na lang muna. At see you sa susunod na kabanata. Bye!